Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kasalukuyang yugto ng gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito, hindi na niya basta iginagawad ang biyaya at mga pagpapala sa tao tulad ng ginawa niya dati, ni sinusuyo niya ang tao na sumulong. Sa yugtong ito ng gawain, ano ang nakita ng tao mula sa lahat ng aspeto ng gawain ng Diyos na kanyang naranasan? Nakita ng tao ang pag-ibig ng Diyos at ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. Sa panahong ito, pinaglalaanan, sinusuportahan, nililiwanagan at ginagabayan ng Diyos ang tao. Nang sa gayon ay unti-unti niyang nalalaman ang kanyang mga intensyon. Nalalaman ang mga salita na sinasabi niya at ang katotohanang iginagawad niya sa tao. Kapag ang tao ay mahina, kapag siya ay nanlulumo, kapag wala siyang mabalingan, gagamitin ng Diyos ang kanyang mga salita upang aliwin, payuhan at pasiglahin ang tao, upang ang mababang tayog ng tao ay unti-unting lumakas, tumaas ang pagkapositibo at maging handang makipagtulungan sa Diyos. Ngunit kapag sinusuway ng tao ang Diyos o nilalabanan siya, o kapag ibinubunyag ng tao ang kanyang katiwalian, hindi magpapakita ng awa ang Diyos sa pagtutuwid at sa pagdidisiplina sa tao. Ngunit magpapakita ang Diyos ng pagpaparaya at pagtitiyaga sa kahangalan, kamangmangan, kahinaan, at pagiging kulang sa gulang ng tao. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos para sa tao, ang tao ay unti-unting nagkakagulang, lumalago, at nalalaman ang mga intensyon ng Diyos. Nalalaman ang ilang katotohanan. Nalalaman kung aling mga bagay ang positibo at alin ang negatibo. Nalalaman kung ano ang kasamaan at ano ang kadiliman. Ang Diyos ay hindi palaging nagtutuwid at nagdidisiplina ng tao sa isang paraan lamang, ni palaging nagpapakita ng pagpaparaya at pagtitiyaga. Sa halip, tinutustusan niya ang bawat tao sa iba't ibang paraan, sa kanilang magkakaibang kalagayan at ayon sa kanilang magkakaibang tayog at kakayahan. Ginagawa niya ang maraming bagay para sa tao at nang may malaking sakripisyo. Walang napapansin ang tao sa mga bagay na ito o sa sakripisyo. Gayunman, lahat ng ginagawa niya sa realidad ay natutupad sa bawat isang tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay praktikal. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, naiiwasan ng tao ang sunod-sunod na mga sakuna, habang paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagpapaubaya sa mga kahinaan ng tao. Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ay nagbibigay daan upang unti-unting makilala ng mga tao ang katiwalian at ang malasatanas na diwa ng sangkatauhan. Iyong ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang pagbibigay kaliwanagan sa tao at kanyang paggabay ay lahat nagbibigay daan sa sangkatauhan upang lalo't lalong makilala ang diwa ng katotohanan at lalo't lalong malaman kung ano ang kinakailangan ng mga tao, kung anong daan ang dapat nilang tahakin,
para sa ano ang kanilang pamumuhay, ang kahalagahan at kahulugan ng kanilang mga buhay, at kung paano lumakad sa daang tatahakin. Ang lahat ng bagay na ito na ginagawa ng Diyos ay hindi maihihiwalay mula sa kanyang orihinal na layunin. Ano kung gayon ang layuning ito? Bakit ginagamit ng Diyos ang mga paraang ito upang isagawa ang kanyang gawain sa tao? Anong resulta ang nais niyang makamit? Sa madaling salita, ano ang nais niyang makita sa tao? Ano ang nais niyang makuha mula sa kanila? Ang nais na makita ng Diyos ay na maaaring mapasiglang muli ang puso ng tao. Ang mga paraang ito na ginagamit niya upang gumawa sa tao ay isang patuloy na pagsisikap na gisingin ang puso ng tao, gisingin ang espiritu ng tao, bigyang kakayahan ang tao na maunawaan kung saan siya nanggaling, sino ang gumagabay, sumusuporta at nagkakaloob sa kanya, at kung sino ang nagpahintulot sa tao na mabuhay hanggang sa ngayon. Ang mga ito ay paraan upang bigyang kakayahan ang tao na maunawaan kung sino ang lumikha, kung sino ang dapat niyang sambahin, kung anong uri ng daan ang dapat niyang lakaran, at sa anong paraan dapat lumapit ang tao sa harapan ng Diyos. Ang mga ito ay paraan upang unti-unting pasiglahin ang puso ng tao, upang makilala ng tao ang puso ng Diyos, maunawaan ang puso ng Diyos, at maintindihan ang matinding pangangalaga at paglingap na nasa likod ng kanyang gawain na iligtas ang tao. Kapag napasigla na ang puso ng tao, hindi na niya nais pang mabuhay na may masama at tiwaling disposisyon, kundi sa halip ay nais hanapin ang katotohanan upang palugurin ang Diyos. Kapag ang puso ng tao ay nagising na, makahihiwalay na ng husto ang tao kay Satanas. Hindi na siya mapipinsala pa ni Satanas. Hindi na muling kokontrolin o lilinlangin nito. Sa halip, ang tao ay maaaring maagap na makipagtulungan sa gawain ng Diyos at sa kanyang mga salita upang bigyang kasiyahan ang puso ng Diyos. Sa gayon ay nakakamit ang pagkatakot sa Diyos at ang paglayo sa kasamaan. Ito ang orihinal na layunin ng gawain ng Diyos.